Aljo, kapansin-pansin ng mga sunod-sunod na kaganapan po sa ating bansa, kaya naman pong mahalaga talaga ang pagsiguro sa kaligtasan ng bawat isa. Kaugnay niyan, makakausap natin si National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Magandang araw po, Secretary. Magandang umaga sa inyo, Undersecretary Rocky and Aljo, sa ating ito ang inyong katuto, your colleague, laging handa. Okay, Secretary, bibigyan daan ko po muna yung katanungan ng ating kasamahan sa media mula po kay Pia Ranyada. Ito po yung Secretary, yung tanong niya, with the signing of the anti-terrorism law, when will the Anti-Terrorism Council meet anew? What will be the priorities of the ATC given its new powers? Well, bagong pirma yan. So, magkakaroon kami ng kopya niyan. Most likely, ngayon o bukas. Handa na kaming magpulong sa Anti-Terrorism Council with the chairman, si Executive Secretary. Nag-uusap kami nung isang araw. Pinag-usapan namin na kung kami makakapagpulong na, ay pag-uusapan namin yung aming first and foremost review ng signed law para magkaintindihan kami lahat. At pangalawa ay yung crafting ng ating IRR, yung implementing rules and guidelines. Kasi kailangan din ito ng Kongreso. Kailangan na bago tayo makapag-aksyon patungkol dyan sa mga isinasaad ng ating bagong batas, anti-terrorism law, ay kailangan gumawa muna tayo ng implementing rules and guidelines na kailangan ay isubmiti natin sa Kongreso dahil ang Senado at House of Representatives ay magbubuo rin yan ng Joint Oversight Committee. Mayroon silang oversight committee na nakasaad din yan dito sa anti-terrorism law. Opo. Secretary, talagang naging mainit po na usapin ang patungkol sa anti-terrorism bill nung Hunyo pa. Pero ngayong pirmado na po ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, ano po yung magiging sakop ng batas na ito at ano po ang papel na gagampanan nito sa ating bansa? Napakaliwanag naman. Itong batas na ito ay talagang kailangan ng bansa. It's a matter of necessity. Huwag natin kakalimutan yung mga nakaraan na mga pangyayari na gawa ng mga terorista. Unang-una sa lahat ay makita nyo naman ang ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ay talagang very firm yung kanyang resolve na masulbar itong terrorism. Dahil siya mismo bilang dating mayor ng Davao ay nakita naman niya na ang kanyang mga constituents ay nabahala din at naranasan ang karahasan ng terorismo. Huwag nating kalimutan yung bombing of the Davao International Airport in 2003. Binomba din yung Davao Cathedral, St. Peter's. Binomba din yung Sasa Wharf. At kailan lang, nung September 2016 ay binomba yung night market ng Davao. At bukod diyan sa Davao region ay alam naman natin yung mga nangyayaring terorismo diyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ako mismo ay nakaranas niyan dahil noong ako'y brigade commander sa North Cotabato, sa Carmen, ay bigla akong nailipat sa Basilan dahil doon napunta yung mga inabdak, yung mga kinidnap doon sa Das Palmas Resort sa Palawan, napunta sa Basilan at 6 months ako nag-operation doon. Hindi rin natin makalimutan lalo na itong Marawi Siege na nangyari nitong nakaraan lang. Baka nakalimutan natin yon. Nandyan din ang Rano Massacre na June 25 pala yung anniversary noon. 1995, yung
mga nagsisimba dyan sa Davao del Sur, sa Sichurano, sa isang barangay dyan, ay 39 yung pinatay. Yung leader ay pinugutan ng ulo. Nakakatakot. At nakalimutan na ba natin yung super ferry bombing? Yung mga tuloy-tuloy na pagbubomba ng mga construction equipment. Kaya nakikita ng ating Pangulo na kailangan mawala lahat ang mga to. Dahil kung magpapatuloy ito, ay hindi magkakaroon ng kaunlaran, katahimikan sa ating mga malalayong lugar at mga syudad, lalo na sa Mindanao. At dito rin naman sa Manila, hindi rin tayo nakakaiwas sa mga bombings nila. Paalala ba ninyo yung balak nila noon na sana i-assassinate, papatayin pa sana ang Santo Papa nung pumunta dito, si Pope John Paul, at sila ay magpapabagsak sana ng mga commercial airlines. Yan ang terrorism. Kaya nakalimutan na ba natin lahat ito? Kaya itong batas na ito ay talagang tutulong sa atin para mawala itong mga nanggugulo na mga ito. Lalo na at may mga tinatawag ng foreign terrorist na gustong magtatag ng tinatawag nilang wilayat o probinsya dito sa Southeast Asia. At ang kanilang napili ay Marawi nga. Yun nga lang ay very firm ang resolve ng ating Pangulo, kaya hindi nila nakayang magpatuloy pa na magtatag ng kanilang wilayat or province dito sa atin sa Pilipinas. Huwag natin kalilimutan ng mga to. Ito na ngayon ang pag-asa natin. Ito ang ating gagamitin sa against terrorism. Secretary Maing Buntag, this is Aljo Bendijo. Dapat po bang mabahala? Opo. Dapat bang mabahala ang ating mga kababayan sa pagsasabatas nito pong Anti-Terrorism Act of 2020? Ngayon na nagpapahiwatig yung ilang miyembro ng oposisyon dyan sa Senado na kukwestiyonin nila sa Korte Suprema yung constitutionality ng batas na ito. Ay yung sa pag-question nila sa ating anti-terrorism law sa Supreme Court ay karapatan nila. Opo. Hindi natin pipigilan yan at we will even encourage them. Ngunit kung mabasa lang sana nila, dahil mayroon akong palagay na hindi nila binabasa itong provisions ng anti-terrorism law. Itong Section 4 na lang, yung definition dito ng terrorism, ay sinasabi dito na terrorism covers those who engage in killing or endangering people, destruction of public and private properties, engages in the destruction of critical infrastructure, and develops and deploys nuclear, biological, radiological, and chemical weapons, and deploys also bombs. Mayroong importante sa definition ng terrorism law. When the purpose of such act, sabi nga, kung ang pakay nito by its nature and context is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere of spread a message of fear, provoke or influence by intimidation the government or any international organization, or seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, and social structures of the country, or create a public emergency, or seriously undermine public safety, provided, sabi dito sa Section 4 mismo, nandito na kaagad, provided that terrorism as defined in this section shall not include, hindi kasama ang advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. So ano ang kinakatakot nila? Itong ating law-abiding citizen ay walang dapat ikatakot dahil itong anti-terrorism law ay para sa kapakanan at para sa seguridad ng mga law-abiding citizens. Ito ay ginawa para labanan natin ang terorismo
Ngayon, kung sino ang nagsasabing sa kanila at tahimik naman sila, huwag sila mababahala. Ako din naman ay naging aktivista. Ngunit kung ang pakay mo sa pagiging aktivista ay magsaad ng iyong mga hinaing, social injustices, or request for better treatment, or ideas, papayagan natin yan. Sa totoo lang, bibigyan pa natin sila ng kaukulang proteksyon para makapaghayag sila sa matahimik na pamamaraan ng kanilang mga hinaing. Hindi sila covered ng anti-terrorism law na ito. Ang mga natatakot ngayon dito ay yung mga sinasabing tahimik daw sila pero nagsusuporta naman sa terorista, nagsusuporta naman sa armed struggle. Yan ang mga kinakabahan ngayon dito dahil hindi natin papayagan yon. So sa makatwid po, Secretary, wala po, hindi totoo itong suppression ng freedom of expression ng ating mga kababayan. Opo. Hindi mawawala yan, Aljo. Hindi mawawala yan. Nandito nga sa Section 4 does not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. Maliwanag na maliwanag yan. Ang ating tinutukoy dito ay mga terorista. At hindi ko nga maintindihan itong mga ibang mga personalities. Mukhang hindi nila nabasa itong anti-terrorism law na kanilang tinututulan. At yun namang nakakarinig ng kanilang tutol ay sasabihin na kaagad na, oy, mawawala na tayo ng ng human rights, mawawalan tayo ng karapatan, we can no longer assemble. Hindi yun. We will even guarantee that you will have that right and we will protect you to have that right, provided you assemble peacefully and express your position peacefully. Wala tayong problema doon. Maski na magdamag kayo dyan, isang linggo kayo dyan na magprotesta. Basta tahimik lang, hindi kayo nanggugulo. Opo. Secretary, paano po natin malalaman na terorista ang isang tao? Kasama ba ang social media sa pwedeng pagbasehan? Maaari. Ganito kasi ang magiging sistema dyan, Aljo. Unang-una, hindi kaagad ay manghuhuli tayo dahil mayroon ng Anti-Terrorism Act, Anti-Terrorism Law. Unang gagawin natin ay titignan natin kung ano yung mga nandun na sa listahan ng United Nations Security Council. Tayo ay sumusunod sa mga natuklasan na ng United Nations Security Council at yung bagong opisina ng United Nations Office for Counterterrorism. Kung may mga organisasyon doon at may mga pangalan na alam na nilang terorista, ay ilalagay na natin sa ating listahan yon. Yun ang tinatawag na designation of terrorists in accordance with the resolutions of the National Security Council, primarily resolution number 1373. Ang susunod doon ay tayo naman ay pupunta sa Court of Appeals. Sa pamamagitan ito ng Anti-Terrorism Council, ngunit ang dudulog at pupunta sa Court of Appeals ay ang Secretary of Justice. Magbibigay doon ng petition upang sabihin natin yung mga organisasyon, mga personalities na sa palagay natin ay nabibilang sa mga organisasyon at mga tao na maaring mag-commit o maaring magsagawa nito mga tinatawag na offenses under terrorism. Pero wag natin kalimutan na yung kanilang gagawin ay hindi ordinaryong pagpatay, kundi or pagsira ng mga properties, kundi when the purpose of such act by its nature is to intimidate the general public or cause disorder. Pupunta tayo sa Court of Appeals niyan. Pagkatapos na mabigyan, pagsampa natin ng ating petition, ay magkakaroon muna ng preliminary approval ang korte para sa proscription. At ipagpapatuloy, magkakaroon ng mga hearings at hindi lalagpas sa 6 months, 6 na buwan. Didesisyonan
kung ito ngang organisasyon na ito, mga taong ito ay may tuturing nating terorista. Pagkatapos ng proscription ay magkakaroon naman ng surveillance. Surveillance, ngunit hindi basta-basta kung sino-sino ang magsusurveillance dahil may permiso rin ito ng Court of Appeals. Mag-a-apply ka din doon na magsusurveillance ka ng up to 60 days or extendable by 30 days. So magkaroon ng surveillance. Pagkatapos noon, doon ka na manghuhuli. At sino ang mga manghuhuli? Kailangan ding bigyan mo ng written authority itong mga taong manghuhuli. Kailangan magkaroon sila ng training kasi hindi naman kung sino-sino na lang ang pwedeng manghuli dyan. Iba yung sinasabi nating arrest, warrantless arrest, even civilians could do it, even ordinary soldiers and ordinary police can do it, pero iba naman itong anti-terrorism. Kailangan mayroon kang written designation to arrest terrorist because this is a very technical job. Hindi basta-bastang kung sino-sino na lang ang mag-aresto. At yun, tuloy-tuloy na. Pag mayroon kang nahuli, i-report mo sa korte. I-report mo sa court sa Human Rights Commission. Opo. Pagkatapos nun, ay tuloy-tuloy na ang trial. Ganon. Napaka-orderly. Opo. Napaka-orderly. Nandito lahat sa provisions yan ng Anti-Terrorism Act. Opo. Pero Secretary, ano po yung sanction na ipapataw dun sa mapapatunayang sangkot sa ganitong uri ng terorismo? Nasaan dito na ang parusa sa terrorism ay life imprisonment. Life imprisonment. Okay. Secretary. Yes. Opo. Kunin na po namin ang inyong mensahe sa ating mga kababayan matapos nga po malagdaan ni Pangulong Duterte itong Anti-Terrorism Act. Kami sa security sector ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil tinupad niya ang kanyang pangako na bibigyan niya ng solusyon ang mga kaguluhan, hindi lang sa Mindanao, kundi maaring sa buong Pilipinas na dulot ng terorismo. At pinag-aralan niyang mabuti yung naibigay sa kanya ng Kongreso na panukalang batas. At kami nagpapasalamat na napirmahan niya na to. At ito'y ipapatupad namin ayon sa mga nakalagay na kasaad na provisions ng Anti-Terrorism Act. Mag-iingat kami. Mayroong mga nakalagay dyan na safeguards. Kasi kung hindi naman kami mag-iingat ay makukulong kami ng 10 to 12 years. Kaya mag-iingat tayo kasi alam naman natin na hindi basta-basta na lang natin gagawin ay manghuli na manghuli dahil mayroon tayong proseso na dadaanan dito. Magpapasalamat na rin tayo sa ating mga mambabatas, lalo na ang Senate President at ang Speaker of the House at ang mga membro ng National Defense and Security Committees ng both houses as well as the Peace and Order committees at ang mga senador na sumuporta. Ang alam ko dito ay dalawa lang ang hindi pumirma doon sa mga senador at kung aking pang maalala ay napakarami ng pumirma na congressman at 35 lang ang nag-object out of about 300. Okay. Maraming... At makakaasa kayo na gagamitin natin itong batas na ito para sa kaligtasan ng sambayanan. At ako'y naniniwala na this Anti-Terrorism Act will bring about a culture of security that is based on legality, based on orderliness, and based
on due regard for human life and human rights. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Hermogenes Esperon Jr. Maraming salamat, Yusek Rocky and Aljo. Salamat po. Samantala, upang